Ay, kasing ko. Ako po si Franza, yung T. Salamanes, 8 years old. Ano po ako, grade 4 na po sa susunod na pasukan. At yung mga kaklase ko po ay kabilang po ako sa GTFL. Pati teacher, classmate ko po ay magagaling. At saka, tuturuan ko din po kayo kung paano maghugas ng mga hugasin. Una, babasain ang baso. Sino naman ang nauuna? Okay. At saka dapat, syempre, dapat lahat pa hindi na mahirapan sa pagsabon. Ano po, patuloy na hugas ang anak ko. Since tapos na po tayo natin basain ang mga baso, magsasabon na din tayo syempre. Okay. Wala naman tayong ibang gagawin. Para malinis, kailangan natin ikuskus sa buong katawan ng baso. Kasi alanga yung loob lang. Sa mga gumagaya po sa akin, wag lang po, kalimutan yung pagsasabon. Mamaya gawin niyo po, yung huhugasin lang, tapos napabayaan na. Kasi magkakalat po lahat sa hugasin yung mga dun eh. Ayan na po, pinapatuloy po niya paghugas. O diba, nakaka-inspire yung anak ko ganun. Marunong sila maghugas, magawin simpleng gawaing bahay. O ayan na po. O diba, ang galing. Sana lahat ng mga bata ganun, no? Maturuan ng mga magulang. Malaking bagay na talaga yan. May matutunan sila sa gawaing bahay. Instead na nanood lang sila TV, nanood sa telepono, ito'y malaking bagay sa kanila. Hindi naman natin sila pinagbawalan manood ng TV at saka telepono, kundi bigyan lang sila ng oras. May talaga ititrain sila na gawaing pambahay kasi malaking bagay talaga yan. Since tapos na po tayo sa mga baso, lipat naman po tayo sa mga kutsara at tinidor. Oh, sige.
po. Diba, ang galing. Nakaka-proud sa mga magulang. Na di ba nakalain kahit mahilig yan sa TV at sa telepono, may oras pa rin siya paglaan mga gawaing bahay, di ba? Nakaka-proud sa mga bata na ganyan. Imagine kahit wala ako, natuturuan siya. Ngayon ko lang yan nakasama mga kasing ko. Kasi wala naman since isinilang yan, wala ako dito. Doon ako sa abroad. 8 years old ako siya, 8 years din ako sa abroad. Kaya hindi ko talaga yan naturuan, kundi ang mama lang niya. Kaya nagpasalamat ako sa mama niya na wala siyang sawang pagsubaybay at pag-guide sa kanya ng ano yung mga gawaing bahay. Kaya very thankful ako sa asawa ko. Na lumaka ito na may natutunan. Hindi man natin sila sinasabi na obligasyon nila magtrabaho sa bahay, kundi ipapakita natin sa kanila na magtatrabaho din sila kasi para sa future din nila yan eh. Hindi naman sa atin yan eh. Kasi hindi nang puro cellphone sila buong buhay, hindi puro TV buong buhay, hindi radio, hindi puro gadget, puro buong buhay, kundi napakahalaga talaga kung matuto ka sa magawing bahay kasi paglaki nila, pag-alis nila sa poder natin, mga magulang kasi hindi naman natin sila pwede hawakan sa buong pagkataon. Alis sila kasi magtatrabaho sila, nagagaya din sa atin, kasi tatanda tayo. Yun, madadala na nila yan kung kahit saan sila napunta. Maghugas sila ng plato, magluluto, magsasa. Lahat ng magawaing bahay may idea sila. Kaya very proud na magkaroon ng mga anak na may idea sa ganung bagay. Hindi naman sila pinagbawalan mag-gadget, kundi bigyan lang sila ng oras, manood ng TV, mag-cellphone. Guys, wow, kadali lang yun gawin. So, lipat naman tayo sa plato. Okay, sige. Ayan na po. Guys, wow, kadali lang yun gawin. So, lipat naman tayo sa plato. Okay, sige. Ayan na po. Pusin ko lang muna po yung ano ko. Utensils, kutsara, and tenedor. At lipat naman po tayo sa plato. Sabon. Wow, di ba? Ang galing ng mga kasing ko. Alam na niya kung anong process. Ang first daw, lilinisan ng tubig, tatanggalin ng mga dumi-dumi, tapos sabunan. Iniisa-isa niya kung paano niya lilinisan. Di ba? Isip mga magulang, mga kasing ko. Kung may anak tayo na ganong kasipag sa kusina, talagang proud na proud tayo kasi hindi tayo magugutom, hindi tayo matambakan ng gagawin sa bahay kasi andyan sila na tumutulong sa atin, di ba? Nakaka-proud. Sabihin man nila, kawawa ang bata kung maliit pa na pinatrabaho agad, tinotortured. Hindi po. Sa simula talaga, dahan-dahan lang sila patatrabahoin. O, di ba? Naob na po niya. Di ba? Ang galing. Nakakatuwa. Kaya sana yung mga bata natin, mga kasingkong, mayroon man tayo sa at the age of the mga bata-bata pa sila. Kung di man natin sila ito, ipakita natin na pagsabihan sila araw-araw. Kasi pagdating ng araw, magtatrabaho din yan sila. Na yun ang gagawin nila, di ba? Nakakatuwa. Isip isang magulang, makita mo sila nagtatrabaho. Talagang proud tayo na kahit hindi mo sila utusan or sabihin mo lang na may gagawin ka na ha, alam mo na gagawin, at least alam na nila. Ito kung umalis ito sa bahay namin, kung lumaki na yan, mag-college na yan, sigurado alis na yan. At least naipasa namin sa kanya kung paano magtrabaho mag-isa, walang magulang. Siya na lahat, magluluto, maglalaba, maglilinis ng pinggan, siya na lahat. Kaya tayo mga magulang magkaroon tayo ng anak na ganyan. Hindi yan pag ano. Proud tayo sa kanila na may nagawa sila na ganun. O, di ba? Hanggang sa pagtanda nila, kasama nila yung magawain na yan. Kaya, guys, isa na lang ang natitirang
plato bago tayo magtatapos sa isang episode natin. Abangan niyo ako sa pagluluto ko. O, diba? Ang galing na anak ko. Last one. Finish. Clean the mess. Okay. Sige. Sabi mo, abangan mo ko. Abangan niyo po ako sa next episode po natin sa cooking show Ni- ni Kalinis. Ni Franz Sayon. Ni Friend Sayon. Sa susunod na episode, magkakita pa tayo. Bye! Okay. Thank